Ipapaliwanag ng magkabilang panig sa loob ng 10 minuto kung ano po ang pinagpugatan ng kanilang grupo. Halimbawa, Salafiyya, then ganun din yung Ash'ariyya. Okay, so tunghayan po natin ang ating Sheikh. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Una sa lahat, ako ay lubos na nagpapasalamat at pumupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan tayo ng kakayahan at pagkakataon na maparito sa lugar na ito, na kung saan ang tanging hangarin natin ay ang kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway ang debate, pagtitipon na ito ay gawin niyang dahilan upang mangibabaw ang katotohanan at maunawaan natin ang tunay at tamang akida. Dahil sa aking stand ay walang tunay na pagkakaisa hanggat hindi tayo nagkakaisa sa tunay at tamang akida. At ito ang akida ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba o ang mga salafus salih ridwanullahi alaihi. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fama ba'da al-haqqi illa ad-dalal." Wala nang pagkaraan, susunod pa sa tunay, katotohanan, liban na lamang na ito ay kaligawan. Isa lamang ang akida. Hindi pwedeng marami ang tamang akida. Ngayon, bago ko tatalakayin ang kataga o terminolohiyang Salafi o Salafiyya na ito, dapat natin munang maunawaan, alamin at tandaan, sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba, nung nabubuhay pa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walang ibang katawagan liban sa Muslim o mu'min. Walang ibang katawagan sa panahon nila liban sa Muslim o mu'min na ang kasalungat nito ay kufr, kafir, munafik, nifaq, i'tiqadi o di kaya mga musyrikun. Islam wa kufr lamang sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat al-arabu amanna qul lam tu'min walakin qulu aslamna. Ito yung dalil. Islam at kufr lamang sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig sabihin nito? Walang ibang sekta. Walang mga Muslim na nalihis sa panahon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na nagpakilala sila ng sekta dahil nasa piling nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nagkakaisa sila sa akida dahil nasa piling nila ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kalagayan ng mga sahaba nung nabubuhay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Nang pumanaw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pumalit si Abu Bakar, naging khalifa ng mahigit 2 taon. Ganito rin ang kalagayan nila, mga kapatid. Nagkakaisa sila sa iisang akida na iniwan sa kanila ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkaraan ni Abu Bakar, pumalit si Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Naging khalifa siya ng humigit kumulang sa 10 taon. Ganito rin ang kalagayan nila. Noong naging khalifa si Uthman bin Affan, sa mga huling bahagi ng kanyang pamumuhay, ng kanyang buhay, dito na nagumpisa yung fitna, pagsubok sa umma na ito at propesya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ito'y mangyayari. Meron nga isang sahabi kung daw nagkakamali si Umar bin Khattab, tinanong niya si Hudayfa bin Yaman na sahibus sir, siyang nakakaalam sa mga lihim, sekreto ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya doon sa hadith, kailan mag-uumpisa ang fitna sa umma na ito? Sabi ni Hudayfa bin Yaman, kapag nasira, nawasak ang pintuan na iyon, ay hindi na maibabalik itong pintuan na ito. Dito na mag-umpisa yung fitna o pagsubok sa umma na ito. Tinanong ni Umar, sino yung pintuan na yan? Sabi niya, ya Umar, anta hadal ba? Ikaw ang pintuan na yan. Bakit nasira? Dahil alam natin na shahid si Umar bin Khattab. Pinatay siya, pinaslang siya ng Majusi na si, alam natin, Abu Lu'lu al-Majusi. Sa pagpanaw ni Umar bin Khattab, propesiya ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na dito mag-uumpisa ang fitna. Noong naging khalifa si Uthman bin Affan, mahigit kumulang sa 12 taon, 12 years,
Noong sa mga huling bahagi ng pagiging khalifa ni Uthman, ay dito na paunti-unti nag-umpisa ang fitna. Dahil lumawak ang kamusliman, na-liberate ang Syria, ang Egypt, ang Yemen, ang Iraq, ang Iran, ang Kuwait, lumawak. So may mga taong pumasok sa Islam na nagpapanggap o di kaya sinusunod ang sarili pang kagustuhan para siraan ang Islam. Ang unang lumabas na sekta, Khawarij. Unang sekta lumabas sa Islam, Khawarij, na ang kanilang panuntunan o di kaya aral na kanilang pinakilala yung iman. Sila'y nalisa pagdating sa iman. Lumabas ang Shia sa panahon ni Uthman ni Ali, lumabas ang Qadariyah o Murji'ah, lumabas ang Qadariyah hanggang sa Jahmiyah. Ito yung mga pagtanggi sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba, itatalakay natin dito. Noong lumabas na itong mga sektang ito, mga lihis na sekta, gumagawa sila ng mga hadith, fabricated na hadith, at nagpapakilala kami mga Muslim. At itong dala namin panuntunan, katuruan, at doktrina, ito yung katuruan, hinaangkin nila. Kaya ang nangyari sa mga sigaro sahaba at mga tabi'in, tinawag nila itong mga taong itong ahlul bid'ah, at kami ay ahlus sunnah. Anong nahangarin? Identical, ibig sabihin, para may papagkakilanlan at mailayo nila ang mga taong ito mula sa katawagang ahlus sunnah. Tinawag nila, umiral itong katawagang ahlus sunnah o ahlul hadith sa panahon ng mga sahaba at mga tabi'in. Dahil may mga taong nagpapakilala, kami mga Muslim, ang pananaw namin ito, yung pananaw ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ng mga propeta, hindi umiral itong mga katawagan. Kailan umiral? Sa panahon ng mga sigaro sahaba at mga kibaru tabi'in. Dahil may lumitaw na lihis. Dahil propesya ng mga propeta sallallahu alaihi wasallam na ang umma na ito ay mahahati sa 73 grupo o sekta, kulluha finnar illa wahida. Lahat ng ito ay sa impyerno ng apoy, maliban sa isa, kilaw man lahag wahida ya Rasulullah. Sino at ano itong isang natatanging sekta maliligtas? Qala ma ana aliyah wa sabi fi wa fi lafdin al-jama'ah. Anong kahulugan nito? Sinumang pinanghawakan niya ang aking sunna at tinatahak niya ang aking landas at landas ng mga sahaba, sila ang tanging maliligtas. Yan ang propesya ng mga propeta, nalilitaw itong mga lihis na nagpapakilalang sila ay mga Muslim. Kaya ang mga sahabat, tinawag silang ahlul bid'ah, ahlul hadith, ahlus sunnah. Kasi ang bid'ah sa Islam, innovation, dalawa pong uri ng bid'ah. Bid'atun akadiyah, bid'atun amaliyah. Bid'ah na may kaugnayan sa doktrina at bid'ah may kaugnayan sa mga pagsamba. Tinawag sila mga ahlul bid'ah dahil sila ay nagpakilala ng bagong katuruan. Katulad ng Khawarij, ng iba, tinatapsin nila yung mga Muslim. Katulad ng mga Qadariyah na itinanggi nila, itinapwil nila ang qadar ni Allah. Katulad ng mga Murji'ah na pinaliwan nilang iman ay sa puso lamang. At ganoon din ang Jahmiyah na pinakilala nila, ibinago nila itong katuruang ta'til, pagtatanggi sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sila tinawag na ahlul bid'ah. Nagpakilala sila, inilabas na itong bagong katuruan na may kaugnayan sa akida na walang batayan mula sa Quran at Sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito yung katawag lumabas yung ahlus sunnah, ahlul hadith, time for time, generation by generation, hanggang sa lumitaw itong Asy'ariyah, Mu'tazilah. So yung mga ulama natin, hanggang sa naging katawagan ay ahlus sunnah wal jama'ah, mga taong sumusunod sa sunnah at nagkakaisa hinggil dito. Kaya tinawag tayong ahlus sunnah wal jama'ah. Hanggang sa lumitaw itong mga taong ito, na inaangkin din nila itong ahlus sunnah wal jama'ah, inaagaw din nila sa atin. Okay? Kaya, minsan tinatawag natin ang ating mga sarili bilang Salafi. Okay? Ito ay terminolohiya. Katawagan lamang po ito. Dahil, ang tinutukoy natin Salafi ay inango mula sa salitang Salaf, na ibig sabihin ng mga nauna, sinauna. Sinong tinutukoy natin dito? Yung mga sahaba, tabi'in at tabi'in. Dahil ito yung sinabi ng mahal na propeta, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sila yung pinakamainam na panahon na umiral sa balat ng lupa. Kaya sila ang sinusunod natin, nag-a-address tayo sa kanila. Na ang ibig sabihin ng Salafi ay Muslim na Sunni, na kanyang pinahangwakan ang Quran Sunnah at ang mga landas na tinahak ng mga salafus salih o mga tabi'in at sahaba. Ito yung ibig sabihin ng Salafi. Katawagan lamang po ito dahil sa bandang huli, kahit
ano pang pangalan, Muhammadi, Qurani, kahit ano pang katawagan, sa bandang muli ang titignan, hahatulan, ay yung pinaniniwalaan ng isang grupo, ano yung manhaj niya, ano yung doktrina niya, ito ba isang ayon sa Quran at Sunnah at ijma' salafus salih, at ako ay patutunayan ko sa inyo dito. Bilang salafi, na aking hudya, ang aking main source ay ang Quran, ang hadith, at ang mga tafsir at ijma ng salafus salih. Patutunayan ko po sa inyo sa debate na ito, waliw billah. Inshallah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Inshallah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bigyan nawa ni Allah ng baraka, no? Nawa naintindihan natin yung paliwanag ng ating mahal na kapatid sa panig ng Salafiyya, no? Yun po yung pinag-ugatan ng